Hello guys, good morning. So for today's video guys, meron tayong isang Epson na L5190. O i-connect natin siya ngayon sa wireless guys. I-install natin through wireless. Hindi na kayo gagamit ng cable. At gagawin natin to sa pinakamadaling paraan guys para hindi kayo mahirapan. So let's go guys. So nandito na tayo ngayon sa printer guys. Isa itong Epson L5190. So dito guys, ito yung home menu niya. Punta tayo sa may settings. Then hanapin natin yung network settings, Wi-Fi setup, then Wi-Fi recommended. Yan. Dito guys, i-okay lang natin yan siya. Then Wi-Fi setup wizard. So, hahanapin niya na yung SSID ng Wi-Fi niyo guys o router. So, dito halimbawa, ito yung sa inyo, sa akin ito. Yan. So, itatype nyo dito guys yung password ng router niyo. Halimbawa, ito guys, ito, malalaking litra yan. Ito, maliit. Ito naman, number, kung may number kayo. Then, ito guys, yung changes niya, change character. Ang change character, ito guys. Ito. Backspace, ito naman siya. Ang backspace niya, ito. Yan. Then, okay yung proceed. Halimbawa, ito. Itatype ko, change character tayo muna guys. Halimbawa, password ko is, yan. So, itong number guys. 1, 2, 3. Halimbawa, yan na yung ano ko. Ayan na yung password ko. Tirang mga symbol nito guys. Ito. Ito. Kung may mga symbol kayo. Yan. Yan. Tapos backspace tayo kasi mali. Yan. Sa symbols naman guys, baka mahirapan kayo dyan. Mag-change ulit tayo ng. Hindi siya gagana pag nasa number. Kailangan sa ABC siya. ABCD. Then, gamit tayo ng symbols. Halimbawa na lang at. Yan. Hanapin ko ang at. Yan. Tapos, okay natin siya guys. Tapos, hanap tayo ng isa pang B. Yan. Yan kasi ang password namin guys. Tapos, change ulit tayo kasi ganyan ang password ko. 1, 2, 3. Tapos, change. Tapos, ito guys, yung special characters naman. Mga symbols ba. Yan kasi yung password namin. So, yan dito. Yan. Pag okay na guys, na-type nyo yung password nyo, okay nyo lang siya. Then dyan, magkukunik na yan siya guys sa router nyo. So, pag once na kunik nyo yan, so, tapos na kayo guys. Ang gagawin nyo naman, doon na tayo sa computer. So, hintay lang natin yan guys. Sitting up. Dapat mag-success kayo dito guys. Kasi pag hindi ka nag-success dito, hindi talaga mag-connect yung printer sa router. Tulad yan guys, mali daw yung password ko. So, magre-retype ulit ako. Mali. Pag nagkamali yung password nyo guys, ulitin nyo lang siya. Wi-Fi setup ulit. Then, hanapin nyo yung SSID sa akin. Yan. Number. Change. 1, 2, 3. Medyo dito guys, medyo mahirap lang talaga maglagay ng password. Tiyagaan lang. Once naman nag-success tayo dito. 1, 2, 3, A. D. Tapos, 1, 2, 3 ulit. Tapos, 1, 2, 3. Lampas. Back na tayo. Kahit sa 50 to 90 guys, ganito yung paraan. O kahit anong ano guys, kahit anong printer, kahit brother man kayo. Itong ganitong paraan na gagawin mo guys na para mas madali. Yan. Tapos dyan, yan. Yan, password ko bakit niya incorrect.
Yan. Pag ganyan guys, ibig sabihin, complete na yun siya. So, yes na natin. Magpiprint yan siya guys. So, ipiprint niya para malaman natin na connected na siya sa network. So, pag ganyan guys, ibig sabihin yan, success na kayo guys sa pag-connect. Ito yung symbol guys, oh, na connected na ako sa Wi-Fi. Yan sa taas, yung wireless button. Yan ang symbols niya na connected na sa Wi-Fi. Ngayon, punta naman tayo sa computer guys. Dito ko naman ituturo sa inyo kung paano siya i-connect. So, dito guys, huwag na intindihin yung monitor ko dahil basag yun guys. So, dito yung search ko. Sa inyo guys, baka dito. Dito sa baba sa inyo dito. Dito kasi basag ng LCD ko. Then dito, type natin yung, siyempre, type natin din guys is control panel. Simula tayo sa pinakasimula para malaman nyo talaga. Then control panel, once na nahanap nyo yung control panel na yan, punta kayo dito guys sa may network and internet. No. Hindi dyan nga pala guys. Dito sa hardware and sounds. Then hanapin yung device and printers. Once na nahanap nyo yung device and printers guys, mag-add printer lang kayo dito guys. Yan. Mag-add printer kayo dyan. Then, once kasi connected na yung printer nyo sa router nyo guys, makikita nyo na yun siya dito. Yan. Epson L5190. So, kung brother ang ginawa nyo guys, lalabas nyo yan dito. Like for example yan. DCP720W. So, ito na yung Epson guys. At minix nyo lang siya guys. Pero dapat guys connected yung computer nyo o laptop nyo sa internet nyo. The same router siya para mas mapadali yung pag-connect niya. At kung may driver naman kailangan, automatic download. So dito guys, at tapos na tayo. At hanapin na natin dito guys yung printer nyo. So ito na siya guys. Yan. Ang gawin nyo na dito guys para mag-automatic sa print nyo, set as default printer nyo na. Yan. So magta-try tayo mag-print guys kung mag-print siya. So, yun guys, at nakaprint na tayo. Ibig sabihin, success na tayo sa ating ginagawa. So, sa mga nahihirapan dyan, may isa pang way guys na pag-install nito sa inyong network. Una-una, download kayo ng driver ng, same process ito sa Epson L5290 guys. Una-una, download kayo ng driver nitong Epson 5190 guys. Halimbawa, ako naka-download na. Ito na siya. Ito na. Kung gusto nyo mas madali guys, dapat mayroon kayong LAN cable. Kung mayroon kayong LAN cable dyan, para mas mapadali, yung ganito guys, i-connect nyo lang yan sa likod ng printer. I-connect nyo yan sa likod ng printer, dito. Isaksakan yan siya dyan guys. Yan. Isaksakan yung printer na to sa LAN port. Kaya mas, mapadali nyo ang Then dito, pag may driver na kayo, install nyo yun siya guys. Yan. Next nyo lang siya. Yan. Then, siyempre okay. Then, okay. Okay nyo lang guys. Yan. Dito, may dalawang pagpipilian yan. Yung yes, network connection or no USB connection. Sa network tayo kasi network ang pinapagana natin dito. So, dyan guys, nakikita nyo, na-detect na yung printer. Yan na siya. So, i-okay nyo lang siya guys. So, ganun lang kadali guys mag-connect ng mga printer sa wireless. So, kahit 5290 man yan, 6290 o 6170, o kahit anong printer guys, kahit sa Canon o Brother, same process lang. So, ayan. Ganun lang kadali guys mag-connect. Sana makatulong sa inyo. Kung nakatulong yung video natin sa inyo guys, please don't forget to subscribe, then hit notification bell, like, comments kung meron kayo katanungan. Share nyo na rin guys para marami tayong matulungan mga kababayan. Again, God bless you all.